lagi kong ibinahagi yung lahat ng ating gagawin. In everything we do, do it in love or do it with love. So ngayon po, let love be your greatest aim. At ito po ay conclusion niya po sa Pablo doon sa sinabi niya sa love chapter, sa chapter 13 na kung saan dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig, and therefore, sabi na po sa Pablo, ito daw ang dapat nating maging advocacy or layunin sa buhay. Na lahat ng ating gagawin, kumain man, tuminom, magtrabaho, sa pamilya man, sa church man, sa workplace natin, sa eskwelahan, o sa marketplace, gawin po natin yung pag-ibig. Ito po ang dapat natin daw uunahin. Kasi maraming bagay sa buhay natin, lalo kung tayo po ay nagsisimula pa lamang na magkaroon ng mga dreams sa buhay, o ng pamilya, o ng magandang trabaho, o hanbuhay, negosyo, o anumang mga gagawin natin sa buhay, ay napaka-importante talaga yung pag-ibig, yung pagmamahal. May plus factor po ito. Kaya katulad po na sinabi ni Mother Teresa, kung meron kang ginagawa na walang pag-ibig o pagmamahal, ito ay slavery. Kung maaaring napipilitan ka lamang, o maaaring dahil sa sinesweldohan ka lamang, o dahil sa inutusan ka lamang, kaya ginagawa mo isang bagay, pero wala talagang pagmamahal. Kaya, sabi ng Apostol Pablo, kung tayo po ay merong gagawin isang bagay, lalo kung may goal tayo sa buhay, sa taong ito, ay gawin natin na merong pagmamahal. Alala ko po, yung mga po ay nagkaroon ng yung tumipok yung aking puso. No? At ako'y ay naghangat ng manligaw. Malaking bagay talaga yung pag-ibig Talagang talagang nagkakaroon ka ng inspirasyon and motivation na kunin yung isang bagay para talagang ma-acting mo at maging sa'yo. Diba? Kaya siguro, nung kayo po ay, sino pa may asawa na dito? May mga asawa na. Di ba? Ayun, so yan, naranasan nyo na, no? Kung paano kayo lumigaw. Diba? Talagang, nandun talaga yung sakripisyo, nandun din yung inyong pagkabakaba, no? Excitement, pag ikaw ay pupunta sa inyong minamahal at nililigaw. Di ba? Merong extra mile pag ikaw ay may pagmamahal. Yun po sinabi ng Apostle Pablo. Na once na gagawin natin kung sa bagay na mayroong pagmamahal, mayroong extra mile. Magiging extraordinary ka sa lahat ng inyong gagawin. Kahit ayaw mong gawin, magagawa mo dahil sa pagmamahal. At sabi nga po may kasabihan po tayo sa Tagalog, ang pag-ibig, kung ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni man, hahamakin ang lahat, masunod lamang yung pag-ibig. At kung ikaw ay magiging matyaga, at kung ikaw ay talagang magiging masipag, at nandun talaga yung iyong perseverance, na makuha yung isang bagay dahil sa iyong pagmamahal, siguradong ito po ay inyong makukuha. Lalo na kung meron kang nagustuhan na lalaki o babae na kung sa kanya napupusuan at nais pong maging life partner sa buhay. Kung ito po naman ay trabaho, kung ito naman ay negosyo, importante talaga na meron ka talagang pagmamahal tungkol sa trabaho niyo o sa negosyo. Dahil kung walang pagmamahal, hindi ka masyadong mapopromote, hindi ka ma-increase ng salary, hindi ka sasagana,
And you will never be happy for the rest of your life kung ikaw ay nagtatrabaho na walang pagmamahal. Kahit sa opisina, kahit magandang opisina, kahit 5-star hotel pa, yung pinapasukan mong hotel, kahit pinakamagandang korporasyon, no? Kahit pinakamagandang negosyo, ba't wala namang pagmamahal, ay baliwala. Hindi ka rin masaya at hindi ka rin po magiging matagumpay. At ito rin po sinabi sa 1 Corinthians chapter 13. Kahit mahusay kang magsalita, kahit ikaw ay marunong, kahit ibigay mo ang iyong buhay, sunodin, subalit wala ka namang pagmamahal, palagulan. Ang hirap talaga i-explain yung pagmamahal. Talagang it's a mystery. Talagang, pero full of excitement and full of meaning, kautuguan yung pagmamahal. Kaya sa buwan ng February, talagang nagpapasalamat po tayo dahil ating pong laging na-experience, na re-remind tayo kung ano po talaga ang pag-ibig. So meron po akong bahagi sa inyo, tatlong bagay tungkol po na dapat sa ating buhay ay unahin po natin ang pag-ibig. Tatlo na kung saan ay it will be a topical sermon sapagkat iba-ibang mga verses yung ating pong gagamitin. Una-una po, ito po ay dati po ay nagsimula sa letter C. Mahilig kasi ako sa mga ganun para madaling tandaan, madaling i-memorize, at kahit wala na po tayo sa panambahan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pwede natin i-recollect at ating po itong pagguray-gurayan. Una, pag-ibig daw with cover. Yan. Pangalawa, love conquers. Pangatlo, love creates. Tatlo lang yung ating pong pagguray-gurayan sa umaga. Una-una po, love covers. Sabi natin, covers. Okay. Kita po natin sa 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi po rito, and above all things, have a fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Yan. Ito po ang commendation, exhortation ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya. Above all things, have a fervent love for one another. Sinabi ito, no? Napasin natin, pati si Pedro, hindi po ang kanyang advice sa atin. Have a fervent love for one another. For love will cover a multitude of sin. Kung walang pag-ibig, never na tayo po ay magpatawad. Kung walang pag-ibig, talagang hindi natin makakatawad yung mga tao, hindi na, yung mga tao gumawa ng mali o kasalanan sa atin. Imagine, itong si Pedro, nung siya lumapit sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin yung aking kapwa? 7 beses ba? Mamalaki pa siya. Kasi according to the Lord, dapat 3 beses na. Pero in-exceed pa yun, 7 times. Parang very proud pa siya na talagang kaya pa niya magpatawad ng 7 beses. Hindi naman na-impress ang Panginoon. Pero mababaw kasi yung kaligahan natin. Galing mo ha? 7 beses ha? Good, okay na. Di ba? Pero, anong sabi ng Panginoon? I tell you the truth, not only 7 times, but times 70. Hindi multiply mo pa sa 70. Yun ang Panginoon. Ah! Eh, hindi ko magagawa yun, Panginoon. Sabi siya, Amen! In my life! Dadaan sila sa aking bangkay. And then, naranasan niya Apostle Pedro yung katagang pagpapatawa. 3 times, dininay niya ang Panginoon.
At marami pa siyang mga bagay na ginawa doon sa ministry ng ating Panginoon. Na kung saan hindi lang 7 times siyang nagkasala sa cross, and yet, nung ang ating Panginoon ay pinubuhat na yung cross hanggang doon sa Calvary. Mapapansin po natin doon sa Bible, tinitigan siya ng ating Panginoon. Lalo nung tumilaok na yung manok. And the Bible says, Jesus Christ looked to Peter with love. Napaiyak si Pedro. Matawag po. Nagkasala ako. Kala niya, hanggang doon na lang yung buhay niya. And yet, binalagan siya ng Panginoon. Talagang nandun yung pagpapatawad. Naranasan ni Pedro yung pagpapatawad. Grabe. Supposed to be, hindi na siya pwede patawarin ng Panginoon. Mahigit 7 beses na siya nagkasala eh. And yet, nandun pa rin yung pagmamahal ng Panginoon. Pinatawad siya. Hanggang ang Panginoon ay namatay na sa cross. Hanggang siya ay nabuhay na maguli. At sinabi niya doon sa mga babae, tell Peter that I will see him. Siningit out niya sa Pedro. Very special. Si Pedro sa Panginoon, bago man siya nagkasala. Kaya nung sinabi niya, nung siya nagtalit na gano'n, nagkasulat ng official sa first Peter, love covers the multitude of sins. Na-experience niya yung pagpapatawad ng Panginoon. At habang hindi po natin na-experience ang pagpapatawad ng Panginoon, never na tayo po ay magpapatawad din sa ating kapwa. Ilang beses natin patatawarin ang ating kapwa? 7 beses. Sabi ng Panginoon, I tell you, 7 times 70. Ibig sabihin, walang katapusan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, we have to forgive. Lalo na po, kung ito po ay bahagi ng ating pamilya. Ang hirap tanggapin po na. Hirap. Pero dahil sa pag-ibig, makapagpapatawad po tayo. We can forgive people. Kahit ano sama na ng ginawa nila sa akin. Salamat naman yung kamatinta, yung aking kapatid, na bunso, sinaksak siya sa kupok. At the age of 31. Salamat naman, meron kaming relasyon sa Panginoon. Nalaman namin yung lalaki, yung pumatay sa kanya, ay pinawala ng mga pulis dahil asset para. Nung pumunta ang mother ko sa Quezon City, police station, sa may Ramon Outside Standard, sabi ng mga pulis, misis, nakawala po yung sumaksak sa anak ko. Eh di, dapat tayo ng paraan. Pagulin natin. Pagulin natin. Eh sabi ng mga pulis, misis, yung kotse, pag walang gasolina, hindi tatakbo. So nakita na agad yung intensyon ng mga pulis. So sabi niya, wala ka sa pera. So, di ba? Ipapaubaya ko na sa Panginoon. Hindi na kami humabot. Kami ay talaga nagtiwala sa Panginoon at umasa na po kami sa salita ng Diyos sa Roma 12. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. At po, ang aming ginawa. Nagawa po namin yan. Despite, kasi yung aking puso ay merong maliit pa yung mga anak ko na, and then yung kanyang pangatlong anak, 2 months pa lamang doon sa asawa niya. Natin yung lapong spirit niya. And yet, because of the love of God, at then, yung time na ako'y mananampalataya na tulong ng sana makakilala sa sana. Sana yung mga pulis ngayon na nagpakawala, sana makakilala rin sila sa Panginoon. Ganun ang nagagawa ng isang taong nagtiwala sa Panginoon at Panginoon. Kahit anong tinting kasalanan na ginawa,
ng isang tao sa amin. Because of the love of God, pwede po natin. Because love covers the multitude of sin. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, kaibigan o kapatid, yung sabi nga, kapatid, tatawarin mo na ako. Meron ka nagawang kasalanan, patawarin mo na ako. Okay? So, yun ang dapat natin gawin as we experience the love of God. Hindi naman sa ato to, sa amin ito. Kung meron kang kilala na merong ginawa sa inyo na masama, punta mo siya, pinapatawad na kita dahil sa pag-ibig. Hindi naman po naman. Dahil ako'y mananampalataya at ako'y nagmamahal sa kanyang pinapatawad. Si Chito Pons Enrique, naging guest speaker po natin doon sa Takas Concert. Nagsalita siya. Hindi pa siya mananampalataya. Ang sama ng loob niya sa kanyang tatay. Mayaman kasi. Kaya, nung siya'y nakakilala sa Panginoon Jesucristo, through 700 Club, in-impress sa kanya, o ngayon, ikaw'y Kristiyano na, at ikaw'y nag-aaral sa ATS, sa Bible School, at gusto mong maglingkod sa Panginoon, mayroong nais na gawa sa iyo. Puntahan mo ang tatay mo doon sa Loyola Park at patawarin mo siya. Kasi sama na lagi sa tatay niya eh. Ang dami niyang katokohan ginawa sa pamilya, bakit, maraming bisyo. Kaya sabi niya, never na patawarin. Hanggang sa siya namatay niya, doon pa rin, bawang pa rin yung kanyang bitterness, yung kanyang hatred sa tatay niya. And then sabi ni Chito Pons Enrique, kapatid ni Juan Pons, pwede pa ba yun? Patay na yung tatay ko eh. Pwede ba ba tayo na puntahan ko yun sa punto? Tapos pinagpatawag na. Marami siyang hiningang advice, mga theologian. At pwede. So dahil yun ang kanyang impression sa Panginoon, immediately pumunta siya sa Loyola Park doon po sa Manila. Pinunta niya kung doon ang kanyang tatay. Tumod siya. Pumayang siya. Sabi niya, tatay, malaki ang pagkakami. Lagi na sa sarili ko na may kasalanan. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Namatay ka, hindi ako patawad sa iyo. Pero dahil sa ako'y mananampalataya ng sinabi sa akin na utang kita, na patawarin kita. Ngayon, nilidiscover ko dito. Pinapatawad kita. And lo and behold, yung time na yun, nagkaroon ng peace of mind. Si Chito Pons Enrique. At dahil siya na. Kasi the moment na meron po tayong in-hold na grudge, resentment, bitterness sa ating kapwa, lalo po sa ating mga magsabuhay, sa ating asawa, sa ating mga anak. No? Hanggat hindi yun na-release, hanggat hindi yun talagang na-open at hindi tayo humingi ng tawad o nagpapatawad, never na tayo po ay pagpapanangin ng Panginoon. At ito din po sinabi sa Matthew chapter 6. Patatawarin ka lamang ng Panginoon kung ikaw ay matutong magpatawad sa akin. Diba? So ito, napakaalaga ng time na to na talagang hanggang po tayo magpatawad sa ating kapwa mga sa buhay. Because love covers the multitude of sin. Hanggang hindi mo ito ginagawa sa buhay mo, hindi mo pa rin nabutunan ang kalunan ng pag-ibig. Okay, pangalawa, love conquers. Dito po sa Romans chapter 8, napakaganda na sinabi dito ng Panginoon sa Romans chapter 8, magsimula po sa verse 35, na kung saan ay nandun ang pinakamagandang lingwahe ng tungkol sa pag-ibig. Sabi po ito,
Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabig-hatian o ang kahit kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang kaba. Verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay tumibig. We are more than conquerors through Him who loved us. Love conquers all things. Kahit anong kahirapan, kahit anumang kagutuman, kahit anong mga pagsubok, kahit anumang mga trials, kahit anumang pag-uusig, kahit anumang ng tabak, o anumang mga bagay sa mundong ito, no one can separate us from the love of God. And we are more than conquerors through Him who loves us. At nung sinabi ng ating magiting na apostol, si Pablo, we are more than conquerors. Bakit tayo magiging more than conquerors? Conqueror na eh. More than pa. Masigit pa sa nagtatagumpay. Bakit kailangan tayo ay masigit pa sa magtatagumpay? Dahil sa may nagmamahal sa atin. And because of that great love sa atin, we can conquer all things. Kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa mundo nito sapagkat may nagmamahal sa atin. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi niya, you are more than conquerors because I love you. Kaya kung ano man ang mga problema natin, ano man ang mga pagsubok natin, ano man ang ating masuliranin, because the Lord Jesus Christ loved us so much, we will conquer all these things. Mapapagtagumpayan po natin sapagkat siya ang gagawa ng lahat ng bagay to supply and to provide ng lahat ng ating mga pangailangan. Hindi lang kasi tayo nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, at sa Kanyang kakayahan. Hindi natin talaga na-experience yung Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kaya hindi natin talaga maranasan yung pagiging matagumpay sa buhay nito. Sabi niya, you will be more than conquerors. You are more than conquerors. Conqueror ka na, more than pa. Magtatagumpay ka. Kaya sabihin natin sa ating kanila, ikaw'y magtatagumpay. Diba? You are more than conquerors. Kaya kailangan talagang maging bold po tayo, magtatapang po tayo. Kasi sinabi ng Panginoon, we are more than conquerors. Pero, anong naranasan natin? Parang hindi po tayo conquerors. Parang hindi po tayo nagtatagumpay. Lagi po tayong defeated. Lagi po tayong, talagang hindi maganda yung buhay natin. Kasi pagdating ng problema, pagsubok, hindi na agad tayo talaga nagtitiwala sa Panginoon. Na-apektuhan po tayo ng mga problema, ng mga sitwasyon natin. Hindi po tayo nananampalataya ng lubusan sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo nagiging more than conquerors. Bakit tayo magiging more than conquerors? Because Jesus Christ loves us. At pag meron tayong pinagpipray, Lord, alam mo po, ito'y ipagkakalog mo sapagkat ako'y mahal mo. Yun ang dapat natin sabihin sa Panginoon. Because you love me, Lord. Itong aking hinihingi ko, Diyos, ito'y para sa iyo at para maganda yung aking buhay. In Jesus' name, ibigay mo sa akin yan. Ipagkalog mo, i-provide mo, Panginoon. At sinabi ko, we are more than conquerors. Ayun po. Dahil sa mahal tayo ng Panginoon, we are more than conquerors. Bigay ng Panginoon. Pero, magiging more than conquerors naman po tayo kung i-apply po natin yung number 1. Tayo po'y matututong magpatama. Kaya kahit anong sipag po natin sa trabaho natin, kahit magdamag po tayo nagtatrabaho, kahit tayo po ay talaga nagpapagal, kung meron po tayong nasa puso natin na talagang masama, at may inggit, may bitterness, may sama ng loob, hindi tayo marunong magpatawa, meron tayong
Different spirit, meron po tayong resentment, meron po tayong talagang pagmumuhi sa ating kapwa. Never we can experience the conquers of God. Hindi natin ma-experience na we will be more than conquerors. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Yung panghuli, yun ang ating pong pag-asa. Creates a new relationship with God. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrated His love toward us. And yet, while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin na kahit tayo po ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. At dahil si Kristo ay namatay sa atin, nagkaroon tayo ng panibagong relasyon sa Panginoon. Kasi yung ating mga ninuno, si Eva at si Adan ay nagkasala, and because of their sins, tayo po ay nagkasala rin, and because of that, tayo po ay nagkaroon ng kapamahakan, tayo po ay nagkaroon ng kamatayan, napahiwalay sa Diyos, at sinabi sa Bible, without God, without hope in this world, because of our sins. At dahil po sa tayo po ay mahal ng Panginoon, immediately, Genesis chapter 3, verse 15, gumawa siya ng pangako sa atin. At dadalhin niya sa pamamagitan ng isang binhi ng isang babae na kung saan siya ang wawasak doon sa kasalanan at sa kamatayan. At dahil sa kanyang kamatayan ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong relasyon sa Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na talagang i-express din yung kanyang pagmamahal sa mundong ito. Kasi ang unang nagkasala ay ang mag-asawa sa Old Testament. At sa New Testament, mag-asawa rin ang ginamit niya para ipamanas yung kanyang pamamahal through Joseph and through Mary. At doon, nanggaling ang ating Panginoon Kristo at kanyang binigay ang kanyang buhay, niharay, doon sa krus ng Kalbaryo, ibinahag niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Dahil nais ng Diyos na muli tayong ma-restore. Nais niya muli manumbalik tayo sa ating relasyon sa Panginoon. At nais niya na may padama ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at ng kanyang kaligtasan. Love creates new things. Kaya kung meron tayong pagmamahal, mababago ang lahat ng buhay natin. Mababago yung ating pong values, mababago yung ating pong mga pangarap, mababago yung ating pong mga ugali, mababago. Love creates new heart, new image, new people, new person. Nakita po natin dito, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ginawa niya ang lahat ng bagay para tayo ay mabago. Ngayon, salamat sa Panginoon sapagkat yung pag-ibig niya ay ibinahagi sa atin. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat sa dami ng tao sa mundong ito, tayo pinili ng Panginoon. Tayo ay hiniran. Tayo po ay tinalaga sa buhay na walang yan dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Tunay nga po na nagpupuri tayo sa Panginoon. Sabi nga po ng isang awitin, yung amazing love. Sabi niya, amazing love, how can it be that you, my God, should die for me? That's the amazing love. Na yung Diyos, makapangyarihan sa lahat, namatay para po sa ating kaligtasan, para tayo po'y mabago. Oh, amazing God. How should it be that you, my God, should die for me?
See his from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow, mingle down. If earth such love and sorrow meet, or tones compose, so reach the ground. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life. Saka nakakita na yung pag-ibig at yung pagdadalamhati, naghalo, nagumbay sa Panginoon tayo. Kaya nga sabi ko sa Hebrews chapter 12, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy endured the cross. He endured the cross because of His great love. Dahil alam niya, habang siya naghihirap doon sa cross na yun, habang siya nagdadala ng kasalanan sa libutan, after that death, meron siyang kagalakan. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan yun, marami ang maliligtas. Kaya in spite na siya naghihirap, nagsasuffer doon sa cross na yun, may joy siya, may gladness siya, may kagalakan siya. Sapagkat after this problem, sabi niya, after this trials, many people will be saved. At tayo po'y papasalamat sa ating Panginoon because of that great love. Amazing love, how can it be that you, my God, should die for me? At ito pong ginawa ng Panginoon ay gamitin natin inspirasyon sa ating buhay na tayo mapapatawad, that we can be an overcomer, that we are more than conquerors because of that great love na binigay sa atin ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 32. Kung ang Panginoon ay binigay niya, kung ang Ama ay binigay niya ang kanyang bukong na anak, how much more pa na ibibigay ang lahat ng bagay para po sa ating sarili at sa ating mga pangailangan. Kaya sabi nga po ron, no one can separate us from the love of God. Naman ang mangyayari sa mundong ito, kung ating pong ipapahayag, ipapagama, ibabahagi, at ating pong intention ay isasakuha sa buhay natin. Itong pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. I tell you, maraming tao, kahit hindi po tayo mag-share, kahit hindi po tayo nag-ministry, pag nakita ng mga tao na tayo nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, people will be amazed. Anong Diyos ang kanilang pinaglilingkuran? Gusto ko lang sumama dyan, gusto ko lang lumapit dyan, gusto ko lang pumunta dyan sa simbahan yan. Sapagkat nakita ko ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Kaya tayo po talagang mag-express ng pagmamahal ng ating Panginoon. At tayo po ay inuutusan ng Panginoon na talagang ating i-commit ang ating buhay sa Panginoon. Matuto po tayo ng buhay. Ano man ang ginawa ng kasalanan ng salibutan ng tao sa atin, kung tayo po ay nagpapatawad, di po isang sekreto na talagang tayo po ay ating nadama ang pag-ibig ng Diyos. I hope marami nakarinig ng mensahe nito. Alam po natin sa buhay natin, marami tayong mga kaya hindi tayo nagka-take off, meron pang kulang. May vacuum pa sa ating mga puso na kailangan i-fill ng Panginoon para mag-overflows, para maging overcomers po tayo, para maging more than conquerors, para tayo po ay lubusan at panay ng Panginoon. Kaya sabi ko, amang nating Diyos, ibinigay si Jesus Christ, kaya how much more pa po sa ating mga Panginoon. Nakakalit lamang, na makakatitig lamang, to compare sa kayamanan ng ating Panginoon. Kaya tayo average, kaya medyo ka rin ating buhay, hindi tayo talagang nag-take up sa buhay natin kasi hindi po natin in-apply yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon. Naway matuto po tayo ng mahal. Hindi yung love buwakin na natin. Delikado po yung baka lalo tayong baka lalo tayong disiplinahin ng Panginoon. Hindi yung love buwakin na natin. Kaya maraming namagal love buwakin na natin. Mali yung kanyang pagkarinig at pagkabasa. Nasalita ng Diyos. Napunan natin. So,
tayo po ay talagang matutong magmahal. Una sa ating pa. Kasi yun ang mission natin eh. Love God and love other people. Kaya may dito tayo. Kung hindi natin naranasan yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi rin natin maranasan yung pag-ibig natin sa Panginoon. Never na tayo magkaroon ng burden, ng compassion sa ating kapwa. Mismo sa ating Panginoon, wala tayong compassion sa ating pagmamahal. Makikita ng mga tao talagang tayo passionate sa ating Panginoon. Nakikita sa ating gumagawa at sa ating paglilingkod sa Kanya. Nanangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Dahil po po, Panginoon, sa pamagitan po ng mensahe nito, ay matuto po kami ng patawad. Gaano mang kabigat ang ginawa sa kami ng tao, ng aming kapwa, matuto po kami ng patawad sa pagkakutila po karaan para ipakita namin, maranasan po namin ang pag-ibig na yun na yung tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 3. At hindi lang naman yung Panginoon, yung pag-ibig mo ang siyang magiging kahar para kami po ay maging mapagtagumpay na Kristyano. Not only we will be conqueror, but we will be more than conquerors through Him who loves us. And because you love us, Lord, we will be more than conquerors. At ang tango din Panginoon, love creates new things, new heart, new image, new vision, new desire. Sapagat ang Panginoon Yesu Cristo ay matay sa krus ng Kalbaryo para kami po ay mabago, para kami po ay maligtas, para kami po ay magkaroon ng buhay na wala. At nais din po namin ibahagi sa aming kapwa. Maliligtas lamang ang aming mga kababayan at kapwa namin. Dito po, kung ang pag-ibig niya ito ay aming dito ipapadama sa kanila Panginoon. Tulad ng aming Panginoon sa Kristo. Dahil sa lahat ang aming gawin namin na may pagmamahal. Sapagat malaking bagay ang nagawa kung mayroong pagmamahal. Panginoon Diyos. Pagpalay mo po kami, Panginoon, at nawa ibos mo ang pagmamahal sa kami sa kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu upang sa aming paghayo at sa aming gagawin makita ng mga tao na kami po ay nagmamahalan at may kagayos. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Dito po kami dalangin pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Pwede po natin ang I love you, Lord. I love you, Lord. And I bring my voice para po sa ating pong hananas sa atin. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. One more time. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in
sacrifice, for your blessing, for your promotion, for your full protection sa buhay po namin. At gawang yung mga anak, patuloy na maranasan ang iyong dakilang pamilya. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Once again, ating palapakan ng ating Panginoon. Okay. Mahal tayo ng Panginoon. No? And because God loves us, no? Pwede po tayo magpatawad. You can be more than conquerors. And you will have a new heart, a new life. Okay? So, pero